Si Luo Xing ay nagsisimulang pumasok sa mas masalimuot na mundo ng pagsasanay, hindi lang upang mapahusay ang kanyang kakayahan, kundi upang ipaglaban ang kanyang karapatan sa isang buhay na puno ng dignidad at kalayaan. Habang naglalakad si Luo Xing papunta sa lugar ng pagsasanay, napansin ng mga nakatatanda ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. May mga usap-usapan sa paligid tungkol sa kanyang potensyal, ngunit may mga nag-aalinlangan pa rin. Ngunit para kay Luo Xing, hindi mahalaga ang opinyon ng iba, ang mahalaga ay mapatunayan niya ang kanyang sarili. Sa kanilang pagdating sa lugar ng pagsasanay, agad na naramdaman ng mga tao ang tensyon. Ang lugar ay puno ng mga mandirigma na naghahanda para sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay. Ngunit si Luo Xing ay nananatiling kalmado. Tila ba alam niya na may mas malaking laban na naghihintay. Nakatayo ang mga meat targets sa kabilang panig, lahat sila'y parang nagluluksa, nanginginig ang mga mukha, at mapait ang kanilang mga bibig. Ang buhay na ito, na araw-gabing pinupukpok at sinisipa, ay talagang napakahirap. Minsan, kahit may sugat na, hindi ako makatulog sa kama. Nakakalungkot na wala silang kalayaan at walang ibang magagawa kundi ang magpatiwakal na mabugbog. Nakatayo na ang mga meat targets. Sigaw ni Luo Jiajiao ng taas noo. Ang bawat batang loggia ay pumili ng kani-kanilang meat targets. Napili ni Luo Xing ang isang nakababatang kapatid na may katawan na kasing lakas ng oso. Ang anak na ito ay tinatawag na Luo Delong. Nang makita ng ibang mga meat targets na napili si Luo Xing ni Luo Delong, nagpakita sila ng simpatsya. Ang kakayahan ni Luo Delong ay karaniwan lamang, ngunit ang kanyang lakas ay tulad ng isang nasa proseso ng pagbuo ng kalamnan. Subalit, likas ang kanyang lakas na halos kasing lakas ng mga nag-eehersisyo ng laman at buto, at siya'y mabagsik, maging malupit. Maraming meat targets ang namatay o napinsala sa kanyang mga kamay. Ang mapili bilang meat target niya ay talagang malas. Itinaas ni Luo Delong ang kanyang kamao at nagbigay galaw. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Luo Xing. Ang pagkatalo sa meat target ay hindi lamang isang paraan para magpalakas ng katawan, kundi pati na rin upang mailabas ang sama ng loob sa puso. Ito rin ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Luo Delong. Ang higit pang kahanga-hanga ay ang meat target na ito ay dating pinuno ng pamilyang Luo. Ang dating batang amo, na minsan ay mataas, ay nagmamakaawa na ngayon sa ilalim ng kanyang kamao, at iniisip pa lang ito ay nagpapasaya na sa kanya. Sa harap ni Luo Delong, bahagyang kumunat ang noo ni Luo Xing. Alam niyang malakas si Luo Delong, noong huling beses na nakipaglaban siya rito, nagkaroon siya ng matinding pinsala na kinailangan ng halos kalahating buwan para gumaling. Gayunpaman, ang 2 taong pagiging meat target ay tinuruan siyang maging kalmado. Agad siyang bumalik sa sarili, at maingat na inayos ang balat na nakatikip sa kanyang dibdib bago tumayo at hinarap si Luo Delong. Pagkatapos ay sumugod si Luo Delong sa kanya. Ang ginagamit na estilo ng suntok ni Luo Delong ay isang mabagsik na pamamaraan na tinatawag na bagbulchong, na napaka-overbearing at napakalakas. Parang isang galit na toro si Luo Delong, nagdala ng malakas na hangin, at diretso siyang sumugod sa dibdib ni Luo Xing. Sa harap ng nakakabiglang suntok na ito, huminga ng malalim si Luo Xing at pinatigas ang kanyang buong dibdib, upang ang balat na baluti ay maipigil ang lakas ng suntok sa pinakamataas na antas. Bang! Bagaman nabawasan ang lakas ng suntok ng makapal na balat na baluti sa kanyang dibdib, tumagos pa rin ang malakas na suntok na parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, mabilis niyang iniluwa ang hangin sa kanyang dibdib upang bumagsak ito ng mabilis. Pagtanggal ng enerhiya. Ang mabilis na paglabas ng hangin upang mabilis na lumiit ang dibdib ay lumikha ng buffer zone, na muling nabawasan ang lakas ng kalaban. Ang maliit na trick na ito ang sekreto kung bakit nabuhay si Luo Xing ng 2 taon bilang meat target. Ngunit ang lakas ng suntok ni Luo Delong ay masyadong mabagsik. Kahit na matapos mabawasan ito ng pangalawang beses, napakabagsik pa rin ng lakas. Nagpakita ng mapait na ngiti si Luo Xing. Para siyang isang sirang saranggola,
bumagsak ng malakas sa likuran niya. Nakahiga si Luo Jing sa lupa, medyo nahihilo pa, inisip niyang tapos na siya. Ang suntok na ito ay tiyak na magdudulot ng malubhang internal na pinsala. Ngunit sa oras na iyon, nagulat siyang hindi niya naramdaman ang kahit kaunting sakit. Hindi lamang ito walang sakit, kundi may kakaibang init sa kanyang dibdib. Nang lumitaw ang mga maiinit na agos, agad na tumugon ang katawan ni Luo Jing. Nararamdaman niyang parang isang gutom na lobo ang kanyang katawan, mabilis na nilamon ang mga maiinit na agos. Pagkatapos, ang mga maiinit na agos na ito ay kumalat sa kanyang mga internal na organo at 6 na baga, at ang buong katawan niya ay naging mainit. Hindi lamang wala siyang naramdamang sakit, kundi napaka-komportable pa. Ano ang nangyayari? Litong-lito ang mukha ni Luo Jing. Ang mga maiinit na agos na ito ay naglilinis ng aking katawan. Bagaman alipin si Luo Jing ng kanyang pamilya, dati siyang pinuno ng pamilya ng Luo. May alam pa rin siya tungkol sa mga ganitong bagay. Ang gamot na makapaglinis ng laman at katawan ay napakabihira. Tulad ng Heaven and Earth ng Luo Tian, mayroon itong kakayahan na maglinis ng katawan. Ngunit ang mga banal na gamot ng mundong ito sa ganitong antas, bihirang-bihira ito. Tumagal lamang ng ilang daang taon para sa isang malaking pamilyang Luo na makaipon ng 2 heavenly creations, at mula rito makikita ang kahalagahan nito. Ang init na naglilinis ng katawan ay hindi maintindihan. Nakahiga si Luo Jing sa lupa, iniisip ng ilang sandali, at agad na napagtanto ang kakaibang pangyayari na nakita niya kahapon. Gamitin ang laman bilang instrumento, gamitin ang sarili bilang espiritu, palakasin at linisin ang aking katawan. Ang ibig bang sabihin ng paglilinis na ito ay ang pagiging bogbog. Tulad ng nakasulat sa pirasong ginto, ang kanyang sariling katawan ay parang isang mahiwagang sandata. Hindi ba't ang paggawa ng sandata ay nangangailangan ng pandayan upang mabuo ang isang makapangyarihang sandata? Hanggat mabugbog siya, makakalikha siya ng init na naglilinis ng laman at katawan. Hanggat mabugbog siya, patuloy siyang makakalunok ng mundo. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, naging masigla si Luo Jing at nag-uumapo sa kasab-ikan ang kanyang puso. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, bumangon si Luo Jing. Bagaman wala siyang natamong pinsala, at ang suntok ni Luo Dolong ay nagbigay sa kanya ng malaking tulong, nagkunwari pa rin siyang nasasaktan at tumayo ng napakabagal. Nagpanggap pa siya na nanginginig upang mukhang mas mahina. Nang makita ni Luo Dolong na bumangon si Luo Jing, nagulat ang kanyang mukha. Inisip niya na sa matinding suntok na iyon, maaaring patay o napinsala si Luo Jing, ngunit nakakabangon pa rin ito, na ikinagulat ni Luo Dolong. First, ang tindi ng meat target na ito. Talagang mas lalaban pa. Bumagsak ka na, sigaw ni Luo Dolong habang nagpapalakas ng suntok at diretsyo sa katawan ni Luo Jing. Boom! Muling pinadapa si Luo Jing. Para siyang isang buhay na punching bag, gamulong ng ilang beses sa lupa. Sa mismong sandali ng kanyang pagbagsak, muling sumigaw ang kanyang puso sa tuwa. Muling lumitaw ang mainit na agos sa sandaling mabugbog, na tila mga maliliit na ahas na pumasok sa kanyang mga internal na organo, at sa mga ugat ng katawan, na patuloy na nagpapatibay at naglilinis sa kanyang mga laman at organo. Napaka-komportable, parang naliligo si Luo Jing sa simoy ng tagsibol, at lubos na nasisiyahan. Mas lalo pang kumikislap ang kanyang mga mata. Metay ka na. Boom! Hindi kita palalampasin. Boom! Bawat pagkakataon na lumalabas ang mainit na agos, nagiging mas dalisay at malinis ang katawan ni Luo Jing. Si Luo Dolong, isang masipag na panday, ang nagpupursiging patibayin si Luo Jing. Sa pamamagitan ng mga kamao niya, patuloy niyang hinahasa si Luo Jing upang ipasa ang misteryosong pagsubok na ito. Nagpatuloy ang ganitong mga hampas sa loob ng ilang sandali. Huminto si Luo Dolong, hingal na hingal habang tinitingnan si Luo Jing na nakahandusay sa lupa. Labis siyang nagulat. Narinig niya na talagang malakas si Luo Jing pagdating sa pagtanggap ng mga suntok.
Hindi niya inaasahan na ganito katibay ang batang ito. Sa kabila ng maraming suntok na tinanggap, nakakaya pa rin niyang bumangon. Bagaman nanginginig siya sa bawat pagbangon, kapansin-pansin ang kanyang katatagan. Hindi alam ni Luo Dolong na si Luo Zing ay sadyang nagpapakitang mahina lamang. Ang kanyang pagtamba ay pawang pagpapanggap lamang. Sa totoo lang, punong-puno ng enerhiya si Luo Zing at nasisiyahan sa init na tila naglilinis sa kanyang katawan. Ang mga target na tulad ng karne, na nakasaksi sa tagpong iyon, ay lihim na tinuturing si Luo Zing na isang tanga. Kung hindi na kaya, bakit magpipilit pa? Sana ay makauwi na lang siya para makapagpahinga. Ngunit ngayon, heto siya at nagpapaulat na masaktan palalo. Hindi kaya nalulugod siya sa ganitong uri ng pagpapahirap at gustong pinapalo siya ng iba. Sa huli, hindi na tumayo si Luo Zing. Sa katunayan, nais pa sana niyang magpatuloy. Ang pakiramdam ng init na naglilinis sa kanyang laman ay labis na nakakahumaling. Ngunit paulit-ulit siyang binugbog, at napakatindi ng mga hampas. Kung babangon pa siya muli, baka mahuli na ang kanyang laro at magsimulang maghinala ang mga tao. Kaya't napagpasyahan niyang, magpabugbog na lang ulit bukas. Nang makita ni Luo Dolong na hindi na makabangon si Luo Zing, nakahinga siya ng maluwag. Kung may makatatayo pa sa kabila ng kanyang mga suntok, mawawala ang kanyang dangal. Nang gabi, umuwi si Luo Zing sa kanyang kinaroroonan na paika-ika. Pagkatapos niyang marinig ang pagsara ng pinto mula sa tagapagbantay ng pamilyang Luo, bigla siyang bumalik sa dati niyang sigla. Ngayon, hindi pa rin nagpakita ang tagapamahala, ngunit may inutusan na magdala ng gamot para sa mga sugat, 3, at sa pagkakataong ito, wala na ang pag-aalinlangan na hindi pagalingin ang kanyang mga sugat. Kahapon, pinarusahan niya ng kaunti ang isa sa mga nakabababang tagapamahala. Kaya't naging matino na ba ito? Umiling si Luo Zing at hindi naniniwala. Alam na alam niya ang takbo ng isip ng mga tulad nito. Hindi ito titigil hanggat hindi siya tuluyang nalalason. Hindi niya na iniintindi. Maingat siya sa ganitong klaseng tao, ngunit hindi niya rin ito pinapansin ng husto. Sa darating na laban, harapin ang mga ito ng ayon sa tamang paraan. Itinapon niya ang 3 pildores sa gilid. Sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan, hindi na niya kailangan ang ganitong mumurahing bagay. Ginugol niya ang buong araw sa pakikipagbasagan, at napakarumi na ng kanyang katawan. Agad niyang hinubad ang kanyang damit, kumuha ng malaking tabo ng malamig na tubig mula sa tangke, at binuhos ito mula ulo hanggang paa. Oh la la la! Ang malinaw at malamig na tubig ay bumuhos mula sa kanyang ulo, at nang damaloy ito sa lupa, naging maitim na maputik na tubig ito. Ang maitim na maputik na tubig ay may kasamang mga mapuputing dumi. Natuklasan niyang habang siya'y binubugbog, dahil sa mainit na agos na naglilinis, patuloy nitong tinutulak palabas ang mga dumi mula sa kanyang katawan. Ano ang kondisyon ng karne? Ito ay ang proseso ng pagtanggal ng mga dumi sa laman. Ano ang kondisyon ng buto? Ito ay ang proseso ng pagtanggal ng mga dumi sa buto. Ano ang kondisyon ng dumi? Ito, ang 5 antas ng kalagayan ng laman ay isang proseso ng pagpapadalisay sa katawan. Mula sa labas patungo sa loob, unti-unti at hakbang-hakbang na pagtanggal ng dumi, hanggang sa maabot ang kalagayan kung saan wala ng dumi sa butot utak, at maaari nang malagpasan ang kalagayan ng karne tungo sa mas mataas na antas ng buhay. Ang pinakamalaking kaibahan ni Luo Zing sa iba ay ang pangangailangan nilang mag-ehersisyo upang maalis ang mga dumi ng katawan. Napakabagal ng prosesong ito, at mangangailangan ng mahabang panahon, ilang taon, ilang dekada, o kahit buong buhay. Ngunit si Luo Zing ngayon, sa halip na mag-ehersisyo, ay nakakaranas ng pasibong paglinis sa katawan. Dahil sa mainit na agos na katumbas ng lakas ng langit at lupa, kaya niyang ilabas ang mga dumi sa katawan. Kung ihahambing sa ibang tao na nagsisikap sa loob ng 1 taon para magtanggal ng kaunting dumi, ang bilis niya ay daan-daang beses na mas mabilis. Si Luo Zing ay nasa pinakamataas na antas na ng paglilinis ng laman.
Dahil siya'y naging target na parang karne sa loob ng 2 taon, wala siyang oras para magpatuloy sa cultivation, kaya nanatili ang kanyang kalagayan sa rurok ng paglilinis ng laman. Sumuntok si Luo Xing ng malakas at biglang nagkaroon ng malakas na ugong sa hangin. Boom! Ang makapangyarihang alon ng tunog ay lumikha ng nagkalat na hangin, at nagkagulo ang mga kandila, papel, at iba pang mga bagay sa loob ng silid. Nakakapanghinayang lang na makipot ang silid, at wala roon ang mga batong pang-ehersisyo. Kung naroon man ang mga ito, maaaring nasubak niya ang kanyang lakas. Ngunit natatakot siyang makalikha ng labis na ingay na baka marinig ng iba. Dumating na ang araw ng pagsasanay, at ang punong namamahala na si Luo Junyi ay nagsalita. Malugod kung tinatanggap ang ating mga kamag-anak na naglakbay ng malayo upang makarating dito. Ngayon ay ang araw ng pagsasanay ng aking angkan, ang Luo family. Isa rin itong pagkakataon para ipakita ng mga disipulo ng pamilyang Luo ang kanilang lakas. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito upang ihayag ang isang malaking balita. Ang aking mahuhusay na pamangkin, ang kabataang Panginoon ng pamilya Luo. Bilang pagpapaubaya, ay tinanggap ng Qing Yun-sek bilang isang panloob na disipulo. Ayos, panahon na para pumili ng kalaban ang mga disipulo ng pamilya Luo. Ipinakilala si Luo Chengyun bilang ang panganay na anak ng pangatlong sangay ng pamilya. Kilala siya sa kanyang kakayahan at antas ng lakas na nasa bone refinement realm. Ang kanyang pagkapanganay at katayuan sa pamilya ay nagbibigay sa kanya ng malaking responsibilidad at mataas na inaasahan mula sa kanyang angkan. Sa isang mundong puno ng paghihirap, may mga tao na kinailangang lumaban para sa kanilang kalayaan. Ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa desisyon ng kanilang laban, isang pagpiling maaaring magbago ng kanilang buhay. Ikaw ang pipiliin ko. Nakatingin siya kay Luo Zheng, ngunit ang kanyang pansin ay nakafocus sa isang matipuno at malaking lalaki na nakatayo sa likuran nito. Malaking lalaki, magiging malaya ako kapag natalo kita. Dumating na ang oras ng laban. Isang masidhing sagupaan ang nagbabadyang sumiklab. Simulan na natin. Ipakita mo sa lahat kung anong klaseng tao ka. Ang malaking lalaki ay nagsimulang umatake, buo ang loob at walang takot. Hahaha, mabuti. Ituloy mo lang. Habang si Luo Piren ay nakangiti, tila ba isang laro lamang ang lahat ng ito para sa kanya. Hahaha, sige. Ipakita mo sa akin ang lakas mo. Sa gitna ng laban, hindi nagdalawang isip si Luo Piren na gamitin ang kanyang bilis at lakas upang pabagsakin ang kanyang malaking kalaban. Malaking lalaki, sigaw ng lalaki habang nararamdaman ang matinding sakit mula sa sunod-sunod na mabilis na suntok na tila walang katapusan. Bam! 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 Ang malulutong na tunog ng mga suntok na nagtatama sa kanyang katawan. Luo Piren, sige lang, ipakita mo ang tunay mong lakas, kung kaya mo, habang patuloy niyang binabagsak ang kalaban ng walang awang atake. Ang nanalo ay si Young Master Cheng Yun. Cheng Yun, ngumingiti, nagpapahinto, sandali lang. Habang naglalakad palayo ang kalaban, biglang nagsalita si Cheng Yun, tila may nais pang ipakita. Cheng Yun, ito'y isang practice round lamang. Hindi ko pa napipili ang tunay kong target. Ano ito, Young Master Cheng Yun? Tinuturo si Luo Xing, may ngiti sa labi, siya ang pipiliin ko, si Luo Xing. Simulan na natin. Ang tensyon ay tumaas sa paligid, habang ang lahat ay napatingin kay Luo Xing. Isang hindi inaasahang pagpili, na nagdulot ng malaking interes sa mga nanonood. Habang naglalakad si Luo Xing, biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pinsan na si Cheng Yun. Bakit, isang malalim na buntong hininga, bakit ganito ang nangyari sa'yo? Lumilitaw sa kanyang isipan ang masayang imahe ng kanilang kabataan, si Cheng Yun na puno ng buhay at pag-asa. Paano ka nauwi sa ganitong kalagayan? Sa kanyang isipan, bumalik ang mga masasayang alaala ng kanilang kabataan, habang ang ngiti ni Cheng Yun ay unti-unting napapalitan ng kalungkutan. Ang pinsan kong si Cheng Yun. Ngunit sa kabila ng sakit ng mga alaala,
naroon pa rin ang determinasyon sa mga mata ni Luo Xing, na nagbabalak na itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kapalaran ni Luo Xing ay tila nakatakda na, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ano nga kaya ang susunod na mangyayari? Abangan sa susunod na kabanata.